Isang mapagpalang araw sa inyo, mga masugid nating tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Para sa mga ngayon palang nakabisita sa ating channel, ako nga pala si Kuya Dims, ang inyong tagapagsalaysay. Ngayong gabi, may kwento akong ihahatid. Isang kwentong magsisimula sa pag-ibig, pero magtatapos sa takot. Naranasan mo na bang magmahal ng taong hindi mo lubusang kilala? Dahil minsan, ang akala mong pag-ibig ay isa palang patibong. Pero bago natin simulan, kung mahilig ka sa ganitong klaseng kwento, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel. Malaking tulong ito para mas marami pa tayong maihatid na kwento ng kababalaghan. Ngayon, patayin ang ilaw at makinig. Ito ang Kadiliman Diaries. Isang napakagandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Kadiliman Diaries. Lalo na po sa boses na nagbibigay buhay sa mga napakagandang kwento ng channel na ito. Walang iba kundi si Kuya Dims. Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig ng inyong channel. At ngayon, sobra akong nagpapasalamat dahil nabigyan din ako ng pagkakataong ibahagi din ang aking karanasan. Ako si Marie, 35 years old. Kasalukuyang nagtatrabaho dito sa Korea bilang isang factory worker. 2 taon na po ako dito. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Noong nasa Pilipinas pa lang ako at may nobyo pa ako na tawagin natin sa pangalang Dario. Isa ako sa mga babaeng dakilang tanga sa pag-ibig noon. Kahit ilang beses ko nang narinig na may ibang babaeng kasama si Dario sa tuwing umuwi siya sa probinsya nila, nagbubulag-bulagan ako. Tiniis ko ang lahat dahil mahal ko siya hanggang sa dumating ang araw ng first anniversary namin. Isang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sinama niya ako noon sa probinsya nila para ipakilala sa pamilya niya. Ang hindi ko alam noon, mga halimaw pala sila. Mars, may kailangan akong sabihin sa'yo. Huwag kang mabibigla ha. Kanina kasi sa terminal, nakita ko si Dario. Sumakay sa bus. Oo, alam ko yan. Nagpaalam naman sa akin na uuwi muna siya sa probinsya nila ngayon. Yun na nga hindi siya nag-iisa, Marie. May kasama siyang ibang babae. Nakaangkla pa sa braso niya habang paakyat ng bus. Ano ka ba naman, Eva? Baka nakasabayan lang niya sa terminal Baka buntis, kaya inaalalayan niya. Napaka-paranoid mo naman pagdating kay Dario. Nakasabayan? Imposible. Tsaka hindi buntis sa babae Hindi malaki ang tiyan. Hay nako, pag-iisang taon na lang kayo. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka malang niya sinasama sa kanila? Hindi ka pa rin niya pinapakilala sa pamilya niya. Napag-usapan na namin yan. Sabi ko naman sa'yo, busy lang ang mga magulang niya ngayon. Baka naghahanap lang si Dario ng tamang oras. Tamang oras o tamang babae? Baka kaya hindi ka niya madala ron kasi iba nang pinapakilala niya sa pamilya niya. Huwag mo namang pakinggan ang sarili mo, Eva. Overthinking lang yan. May tiwala ako sa nobyo ko. Diyos ko, Marie. Wala na tayo sa taong 1990. Parang nagpapauto ka pa rin. Gising naman, Mars. Ang talino mo sa trabaho. Pero pagdating sa lalaking yan, nagpapakadakilang tanga ka. Natigil ang usapan namin ni Eva nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si nanay na may dalang mga pinamalengke. Kaya mabilis akong tumayo para tulungan siya sa mabibigat niyang bitbit. Magandang hapon po, Tita Nelia. Oh, Eva, nandito ka pala, iha. Mabuti naman at napadalo ka sa amin ngayon. Nakipagkwentuhan lang po kay Marie. Namiss ko po kasi ang best friend ko Akin na nga po yung mga supot, Nay. Bakit po ba napakarami nitong binili ninyo? Sakto, marami tong ulam na nabili ko. Kaya kain na tayo habang mainit pang sinigang na baboy at kaldereta. Naku, salamat po, tita. Amoy masarap po yata yung lutong ulam na nabili nyo.
Sabay na po ako sa inyo ha. Maupo na kayo riyan ni Eva, Nay. Ako na mag-aayos ng mga plato at baso rito sa mesa para makakain na tayo. Habang nasa harap kami ng hapagkainan noon, napansin ko ang biglang pagbabago ng kanyang mukha. Parang may dala siyang mabigat at seryosong balita mula sa labas. Naku, alam niyo ba kung bakit ako natagalan sa palengke? May mga nakakabahalang balita kong narinig doon sa mga tindera. Bakit naman po, Tita Nelia? May nangyari po ba sa palengke kanina habang namimili kayo? Bali-balita kasi ngayon sa buong Bariwang. Sunod-sunod na pagkawala ng mga babae buwan-buwan. Hala, totoo po ba yan, Nay? Akala ko po ay kwentong kutsero lang yan ng mga kapitbahay natin noong nakaraan. Ay hindi, anak. Noong nakaraang buwan daw, yung anak ni Aling Lourdes na tindera sa palengke ang biglang nawala at hindi na nahanap pa. Tapos kaninang umaga lang, naglayas daw ang anak ni Chong Nestor. Kaya iyak nang iyak ang matanda doon sa terminal. Umaasang maabutan pa ang anak niya. Terminal po? Oo, Eva. May nakakita kasi dun sa anak niya na sumakay ng tricycle papuntang terminal. Agad akong napatingin kay Eva nang marinig ko ang salitang terminal. Mabilis na bumalik sa isip ko ang sinabi niya kanina tungkol kay Dario. Pero bago pa ako makapag-react, ay hinawakan na ako ni Nanay sa kamay. Kaya ikaw, Maria, wag mo namang gagawin sa akin yan, anak. Ang maglayas sa walang paalam na katulad ng iba. Nako, baka ikamatay ko kapag nawala ka sa akin. Si Nanay naman, itutulad niyo pa po ako sa iba. Hindi ko naman po yan kayang gawin sa inyo eh. Siguro yung babaeng yun, sumama sa nobyo niya. Nagtanan sila. Pero coincidence lang ba talaga yung nakita ko kanina? Anong nakita mo kanina, Eva? Wala po, Nay. Nakita niya po ang ex niya kanina sumakay ng bus. Ganun ba? Mahirap bang kalimutan ng ex, Eva? Tinignan ako ng masama ni Eva. At ganoon din ako sa kanya. Na para bang pinagbabantaan ko siyang huwag magsalita. Pero syempre, di naman yun pinahalata. Kaya sa tuwing titingin si Nanay, nakangiti lang kami pareho. Nako, hindi naman po sa ganun, tita. Tanggap ko naman po hindi kami para sa isa't isa eh. Ganyan talaga ang buhay, Eva. Sige na, enjoyin mo lang ang pagkain kaysa isipin niyang ex na yan. Ay, si tita talaga. Masarap po ang ulam natin ngayon, kaya dapat nating nanamin ang bawat subo. Siya nga pala, Nay, ako na po magliligpit ng mga pinagkainan natin. Para makapagpahinga na kayo sa kwarto nyo. Naku, wag na, Marie. Ako na maghuhugas ng mga pinggan. Doon na muna kayo sa sala at i-entertain mo si Eva dahil madalang na siyang mapadpad dito sa bahay natin. Hindi, okay lang po, tita. Aalis na rin naman po ako eh. Ay hindi, Eva. Alam kong sadya mo dito ay si Marie. Manghuhula po ba kayo, tita? Bakit naman? Kasi po nahulaan yung si Marie ang sadya ko. Nagtawanan kami noon sa sinabi ni Eva. Sadyang mapagbiro talaga itong best friend ko. Pagkatapos naming kumain, iginiit pa rin ni Nanay na siya na ang maghuhugas ng pinggan para raw ma-entertain ko si Eva sa sala. Kaya naman doon kami lumipat habang bitbit pa rin ang matinding tensyon sa aming pagitan. Mars, mag-isip ka nga. Hindi mo pa talaga nahahalatang koneksyon ng mga kwento ng nanay mo kanina? Anong koneksyon naman ang sinasabi mo riyan, Eva? Masyado mo namang ginagawang teleserye ang buhay ko. Doon sa terminal ko nakita si Dario. Tapos doon din daw dinala ng tricycle driver ang anak ni Chong Nestor. Hindi ka ba nagdududa na baka yung nawawalang babae na yun ang kabit ng nobyo mo? Eva, pakiusap naman. Awatin mo nga yung sarili mo. Dahil wala naman tayong hawak na matibay na ebidensya para pagbintangan siya ng ganyan. Ebidensya pa bang kailangan mo? Kitang-kita ko na may kasama siyang babae sa bus kanina, Marie. Sabi ko naman sa'yo, nagpaalam siyang uuwi ng probinsya. Parang awang mo na. Huwag mo namang sirain ang araw ko dahil lang sa mga haka-haka mo. Bahala ka nga sa buhay mo. Nakakainis ka. Para kang bulag na ayaw makakita ng katotohanan. Uuwi na ako. Diyan ka na sa Dario mo. Nang dahil sa matinding inis ni Eva sa akin, nagpaalam na siyang umalis at naiwan akong mag-isa sa balkonahin ng bahay. Nagulong-gulo ang isipan. Paulit-ulit na nagtatalo ang tiwala ko kay Dario
at ang mga babala ng aking matalik na kaibigan. Sana naman mali si Eva. Sana talaga may magandang paliwanag si Dario sa lahat ng ito pagbalik niya rito. Hay, hindi man lang siya nagparamdam. Kahit isang text o tawag, wala man lang ako natanggap mula sa kanya. Hindi ko na kayang tiisin ang ganitong pakiramdam. Sa totoo lang, hindi naman ito ang unang beses na may narinig akong chismis tungkol sa pambababae niya. Bago pa man sabihin ni Eva ang nakita niya, may iba pa akong mga kaibigan na nagsabi sa akin na nakikita nila si Dario na may kalandian sa bus tuwing uuwi siya ng probinsya. Masyado ko lang yata siyang pinagtatanggol noon. Pero ngayon, nakapagdesisyon na talaga akong kumprontahin siya sa oras na magpakita siya sa akin. Sabi ko pa nun sa sarili ko, kung hindi niya masagot ng tama at diretso ang mga tanong ko, gagawin ko na ang nararapat at tuluyan ko na siyang hihiwalayan. Nakalipas ang mga araw na punong-puno ng kaba at paghihintay. Hanggang sa isang gabi ay biglang kumatok si Dario sa aming pinto. Handa na sana akong makipag-away pero ang gago, nagawang kunin ang loob ko sa isang iglap. Babe, miss na kita. Pasensya ka na kung hindi ako nakatawag sa iyo noong mga nakaraang araw. Naging napaka-busy ko lang talaga sa probinsya. Tsaka mahina ang signal. Dario, kailangan nating mag-usap ng seryoso ngayon. Marami akong narinig tungkol sa'yo at doon sa terminal nung araw na umalis ka. Huwag mo na ngayon, babe. May sorpresa ako sa'yo. Alam mo ba kung anong meron bukas? Bukas? Bakit? Ano bang meron bukas na mas mahalaga kaysa sa sasabihin ko sa'yo? Anniversary gift ko sana sa'yo ito bukas. Isasama na kita sa probinsya namin para formal kang ipakilala sa buong pamilya ko. Talaga ba, Dario? Isasama muna ako sa inyo para makilala ang mga magulang mo? Oo naman, babe. Magpaalam ka muna sa manager mo, ha? Sige. Sabi ko naman sa'yo, naghahanap lang ako ng tamang oras. At ito na yun. Kaya huwag ka nang sumimangot dyan. Mahal na mahal kita. Labis na isurpresa at ikinagulat ng aking buong pagkatao ang kanyang sinabi. Kaya naman sa sobrang tuwa ay napayakap na ako ng mahigpit sa kanya. Dahil doon ko napatunayang mahal niya talaga ako. Habang ang lahat ng chismis tungkol sa pambababae niya ay tuluyan ang naglaho sa isip ko. Noong gabing ding yun, agad akong nagpaalam kay nanay habang nag-iimpake ng kaunting damit na inilagay ko sa aking backpack. Sigurado ka pa talaga rito sa pag-alis mo, Marie. Nako, nag-aalala ako dahil biglaan naman yata tong pagpunta mo sa probinsya ni na Dario. Nay, wag na po kayong mag-alala dahil mapagkakatiwalaan naman po si Dario. Formal niya na po ko ipapakilala sa mga magulang niya para sa anniversary namin. Ay kung sa bagay, mag-iisang taon na rin naman kayo. Sige, basta mag-iingat ka ron anak ha. Tawagan mo ko kapag nakarating na kayo. Ako po, Nay, pangako po, hindi ko pababayaang mag-alala kayo sa akin habang nandun ako sa kanila. Hay, ewan ko ba? Bakit masama ang kutob ko dyan sa pag-alis mo? Nay, normal lang po na mag-alala kayo kasi syempre anak niyo ako. At ngayon lang ako magbibiyahe ng ganito kalayo. Hay, basta mag-iingat ka. Sa huli, ay sumang-ayon na rin si nanay sa aking pag-alis kahit bakas pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang maaga pa lang ay sinundo na nga ako ni Dario sa aming bahay. At agad kaming nagtuloy sa terminal upang sumakay ng bus patungo sa kanilang probinsya. Alam mo ba, babe? Tuwang-tuwa si nanay noong tumawag ako na darating tayo ngayon. Sabik na raw silang lahat na makilala ang babaeng nagpapatibok ng puso ko. Talaga? Sana magustuhan nila ako ron. Medyo kinakabahan nga ako kasi baka masyado silang strikto. Naku, huwag kang mag-alala dahil mababait sila. Paniguradong magkakasundo kayo agad ni nanay dahil pareho kayong mapagmahal. Salamat, Dario. Sobrang saya ko talaga ngayon. Kasi sa wakas, dinala mo na rin ako sa lugar kung saan ka lumaki. Para sa'yo, babe. Gagawin ko ang lahat. Basta magkasama tayo. Hinding-hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Punong-puno ng matatamis na salita ang sinasabi niya sa akin habang nasa loob kami ng bus. At dahil sa kanyang mga kwento tungkol sa pananabik ng kanyang mga magulang, ay labis na natuwa ang aking puso. Tuluyan nang nabaon sa limot ang lahat ng hinala
at aming pag-aaway ni Eva. Basta mag-enjoy ka lang sa biyahe natin, babe. Malapit na tayo. Isang sakay na lang tayo ng tricycle papasok sa mismong baryo namin. Sige Dario, medyo nangangalay na rin kasi ako sa upo rito sa bus. Mabuti naman at malapit na pala tayo. Huwag kang mag-alala. Sulit naman ang pagod mo kapag nakarating na tayo sa bahay. Siguradong gagaan ang pakiramdam mo ron. Sana nga Dario, excited na rin talaga ako makita kung saan ka lumaki at kung anong hitsura ng lugar ninyo. Maganda ron. Tahimik at malayo sa ingay ng Maynila. Bagay na bagay sa mga katulad mong gustong magpahinga. Mabuti naman kung ganon. Oh, asan yung tricycle na sasakyan natin para makarating na tayo agad? 1 oras din ang naging biyahe namin sa tricycle papasok sa baryo nila. At pagdating namin doon, ay nakaramdam agad ako ng kakaibang bigat sa paligid. Dahil ang mga taong nadadaanan namin ay napapailing at nagbubulungang nakatingin sa akin. Dario, napapansin mo bang mga kapitbahay nyo? Bakit parang pinapapikit-pikitang tingnan ako ng mga tao rito? Huwag mo na lang silang pansinin, babe. Sadyang hindi lang sila sanay na may nakikitang bagong mukha rito sa baryo namin. Pero parang may narinig akong matanda kanina habang dumidiretso ang tricycle natin. Sabi niya, ako raw ang susunod na biktima. Nako, guni-guni mo lang yan dahil sa pagod mo sa biyahe. Huwag ka makinig sa mga kwentong matatanda rito. Hindi ko alam Dario, kakaiba talagang tingin nila sa akin. Parang naaawa na natatakot na ewan. Ano bang ibig nilang sabihin? Nandito na tayo sa tapat ng bahay namin, babe. Halika na sa loob para makapagpahinga ka na at mawala yung mga kung ano-anong iniisip mo. Naguguluhan pa ako noon kung ano bang ibig sabihin ng mga tao. Pero nabaling naman agad ang aking isip nang makarating na kami sa mismong tapat ng kanilang bahay at tuluyan akong iginaya ni Dario papasok sa loob. Nay! Tay! Nandito na po kami ni Marie! Narito na po yung kinukwento ko sa inyong nobya ko. Siya ba si Marie? Maligayang pagdating sa aming tahanan, Iha. Ako si Pilar, nanay ni Dario. At ang aking asawa, si Goryo. Magandang araw sa'yo. Mabuti naman at nakarating ka ng buhay at buo rito sa amin. Magandang hapon po, Tita Pilar, Tito Goryo. Salamat po sa pagpapatuloy niyo sa akin dito. Maupo ka muna, babe. Naganda sila nanay ng napakaraming pagkain para sa'yo dahil alam nilang gutom ka sa biyahe. Dario, natatakot ako sa tingin ng mga magulang mo. Ano ka ba naman, babe? Tatay at nanay ko naman sila. Bakit ka natatakot? Mababait sila. Sadyang ganyan lang talaga ang itsura nila kapag natutuwa sa bisita. Baka kasi hindi naman talaga nila gusto. Ano bang pinagsasasabi mo? Gustong gusto ka nga nila. Sinubukan kong alisin ang takot sa aking isip habang iniisip na mga magulang naman sila ng nobyo ko. At doon nga ay pinakain nila ako ng marami sa inihanda nilang hapagkainan. Pero laking gulat ko nang matikman ang mga ulam nila. Dario, anong klaseng luto po ba to? Parang may kakaiba sa lasa. Bakit, Marie? Hindi mo ba nagustuhan ang inihanda naming pagkain para sa'yo? Nako, hindi naman po sa ganon, tita. Nagulat lang po ako kasi matabang po siya ng sobra eh. Ganyan talaga ang tradisyon ng pagluluto rito sa amin. Umiiwas sa sakit sa bato. Parang wala man lang pong asin at parang hindi man lang din nilagyan ng bawang at sibuyas. Walang-wala po talagang lasa. Anong sabi mo, babe? Wala. Ubusin mo na yan, babe. Masama sa mga magulang ko nagtitira ng pagkain sa plato. Lalo na't pinaghihirapan nila yan para sa'yo. Kahit walang-wala talagang lasa ang pagkain, napapasubo pa rin ako dahil sa matalim at nakakatakot na tingin ng kanyang mga magulang na nakatitig sa bawat pagnguya ko. Hanggang sa matapos ang kainan at dinalan nila ako sa isang medyo madilim na kwarto. Dario, pakiusap naman. Dito ka na muna sa tabi ko. Huwag mo kong iwan dito sa kwartong to. Napakadilim at napakalamig. Hindi pwede, babe. Kailangan ko nang lumabas at matulog sa kabilang kwarto kasama si tatay. Bakit naman? Isang gabi lang naman eh. Tsaka, natatakot lang talaga ako rito sa bahay nyo. Parang may kakaiba. Bawal pa tayong magtabi sa iisang kwarto. Dahil yan ang mahigpit na paniniwala ng nanay at tatay ko para sa mga hindi pa kasal. Pero Dario,
Hindi ko yata kayang matulog ng mag-isa rito. Huwag mong suwayin ng mga magulang ko, Marie. Matulog ka na lang at ipikit mo ang mga mata mo. Magkikita naman tayo bukas ng umaga. Wala akong nagawa kundi ang humiga na lamang sa lumang kama habang umiiyak sa takot. Kinagabihan, nagising ako nang biglang may marinig akong malakas na kalabog at dahan-dahang bumukas ang pinto ng aking kwarto. Dario, ikaw ba yan? Huwag mo naman akong takutin ng ganyan. Pakiusap naman oh. Napakabango ng laman mo, Iha. Tagal namin naghintay para sa gabing ito. Pagsaluhan natin siya habang sariwa pa. Diyos ko! Tulong! Dario, ano to? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Lumayo kayo sa akin! Huli ka na. Walang makakarinig sa'yo rito. Kasama mo kaming kakain ngayon. Hindi! Mga hayop kayo! Dario, akala ko ba mahal mo ko? Bakit mo to ginagawa sa akin? Kilalang kilala ko ang kanilang mga muka kahit nagbago ang kanilang anyo. Ang nanay niya, ang tatay niyang si Goryo, at ang gago kong nobyo. Sumigaw ako ng sumigaw at pilit na tumakbo palabas ng kwarto. Ngunit bago pa ako nakalayo, ay mabilis akong nakagat sa balikat ng isa sa kanila. Aray! Tulong! Saklolo! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Hindi ka na makakatakas sa amin. Akin ang puso mo! Mga salot kayo, mga aswang! Lumayo kayo sa babaeng yan kung ayaw nyo matapos ang buhay nyo ngayon! Sino ka para pakialaman ang hapunan namin? Umalis ka rito kung ayaw mong ikaw ang isunod namin! Mamatay kayong lahat! Katapusan nyo na! Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Eva! Nanay! Patawarin niyo ako! Sa gitna ng aking pagtakbo habang hawak ang nagdurugo kong sugat, nakarinig ako ng isang malakas na kalabog at boses ng isang hindi kilalang lalaki na biglang sumibat sa ama ni Dario. Habang maririnig ang matinding labanan sa aking likuran, patuloy akong naglakad palayo hanggang sa tuluyan ng manghina ang aking katawan at nawalan ako ng malay sa gitna ng madilim na daan. Paggising ko noon, bumungad sa akin ng isang maliit na kwartong gawa sa kawayan at doon ko nga nakilala si Elias na siyang nagligtas ng aking buhay. Aray! Nasaan ako? Nasaan ang mga halimaw na yun? Patay na ba ako? Huwag ka matakot, miss. Ligtas ka na rito sa tahanan ko. Kaya huwag ka nang matakot. Ikaw yung lalaki kagabi na lumaban sa mga aswang, di ba? Maraming salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko mula sa kanila. Walang anuman. Ako nga pala si Marie. Ako naman si Elias, isang manunugis ng aswang. Mabuti na lang talaga at naabutan pa kita kagabi bago ka tuluyang napatay ng mga salot na yun. Manunugis ng aswang? Ibig sabihin, sanay ka na sa pagpatay ng mga aswang? Oo, ang totoo niyan. Matagal ko nang pinaghahanap ang pamilyang aswang na yun. Nang marinig ko ang balita tungkol sa kanila sa baryong yun, agad akong sumugod para tapusin sila. Bakit po ba sila hinahabol, Elias? May nagawa ba silang masama sa iyo noon pa man? Ang pamilyang yun ang pumatay sa kapatid kong babae noon, Marie. Kaya ako naging manunugis ng aswang para maghiganti sa kanila. At kabisado ko ang estilo ng kanilang pagpatay. Kaya wala na silang kawala sa akin. Napatay mo ba silang lahat kagabi? Paano si Dario at ang mga magulang niya? Nagtagumpay ako kagabi. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala ngayon. Ubos na ang pamilya nila. At hindi na sila makakapangbiktima pa ng ibang kababaihan. Salamat sa Diyos. Pero paano tong sugat ko sa balikat? Parang napakahapdi pa rin niya hanggang ngayon. Kagato ng aswang. Ibig sabihin, magiging aswang na din ako? Huwag kang mag-alala. Ginamot na yan ng lola ko. Magpagaling ka muna rito sa kamay ng aking lola Iska. Isa siyang albularyo rito sa amin bago kita ihatid pa uwi sa inyo. Napagtanto ko noon na dinala niya pala ako sa isang baryo upang doon gamutin ng kanyang lola Iska ang tinamukong sugat. At tulad ng kanyang pangako ay ligtas niya akong inihatid pa uwi sa aming tahanan pagkalipas ng ilang araw. At yun na nga ang hindi ko makakalimutang araw dahil nakilala ko ang aking superhero. Ang dahilan kung bakit nabuhay ako sa ikalawang pagkakataon. Pagka-uwi ko naman sa bahay noon, hindi napigilan ni nanay ang magalit pati na si Eva na lagi palang dumadalaw doon sa bahay para kamustahin ako. Diyos ko, Marie! Salamat at buhay ka!
Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Bakit may sugat kang bata ka? Nay, patawarin niyo po ako. Patawad po kung hindi ako nakinig sa inyo ni Eva at sumama pa rin ako kay Dario. Mga aswang po ang pamilya niya. Itong sugat na to, kagat po ng aswang. Buti na lang po may nagligtas sa akin. Sabi ko sa'yo, di ba? Nagpapakadakilang tanga ka sa lalaking yan. Munti ka nang mamatay dahil sa sobrang pagtitiwala mo sa Dario na yan. Alam ko, Eva. Maling-mali ako at humihingi ako ng tawad sa inyo ni Nanay dahil laging bulag ako sa pag-ibig. Diyos ko, ano bang nagawa mo, anak? Munti ka na palang mamatay. Oo, Nay. Pero ang importante ngayon ay ligtas akong nakauwi. Ang lahat ng to ay naging isang napakalaking leksyon na lang sa aking buhay. At hindi ko na po ito makakalimutan. Sa kabila ng lahat ng takot at sugat na aking tinamo, ang lahat ay naging isang malaking leksyon na lang sa aking buhay. Ang importante ay binigyan pa rin ako ng Diyos ng ikalawang pagkakataong mabuhay upang makasama ang aking pamilya. At hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At dyan nagtatapos ang kwentong puno ng takot at mapait na katotohanan. Maraming salamat kay Marie sa pagbabahagi ng kanyang nakatitindig balahibong karanasan dito sa Kadiliman Diaries. Mga kamen, minsan, hindi sapat ang pagmamahal para makilala mo ng lubusan ng isang tao. Dahil sa likod ng matatamis na salita, maaaring may nakatagong bangungot. Isang paalala sa ating lahat, huwag basta magtiwala, lalo na kung ang kapalit nito ay ang sarili mong buhay. Kung kayo ay kinabahan at natakot sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Kadiliman Diaries. Muli, ako si Kuya Dims. At tandaan, hindi lahat ng ngiti ay tao ang may-ari. Magandang gabi.